Magandang gabi mga boss. Gabi ng linggo. Magandang gabi mga boss. Ito, yung mga nagtitip sa akin kung paano ako mag-feedering. Yung pag-feedering ko depende po sa karera, kung anong race yung sasalihan. Yung mga ibon kong mga late, talagang i-feedering ko. Kasi pinakamalaking bagay yung pag-feedering. Pag inabutan ka ng bunot ng pakpak, yun ang mahirap pag naglugon yung pakpak ng ibon mo pag kuha ng karera. Kaya mas maganda yung naka-feedering para sa akin. Depende naman sa inyo kung anong gusto nyo, pero sa akin nagpe-feedering ako, nagpapasingaw na ako pag matinuyan na yung ibon. Halimbawa dumadayo na, paiksing ko na yung pakpak nya para magbuo yung muscle nya, tapos matagal na pasingawan. Tapos pag mga 2 buwan bago training ng club, nagpo-force molting na ako, binubunot ko na. Pero ang dapat nyong iwasan yung magpurga pag naka-feedering kayo, pag nagbunot kayo. Ganon yung sa akin, kasi pag nagpurga kayo pwedeng masira yung pakpak. Yung mga iba kasi masyadong masilan, yung iba daw hindi naman nasisira, pero panigurado lang para sa akin, hindi ko pinupurga pag naka-feedering. Ito yung mga example ko kung paano ko sila i-feedering mga boss. Ito mga boss, 4 months, magpo 4 months. May 3 na siyang nabawas, pangatlo lang babawasan niya. Ito yung lugo niya. Bali may kon pa 7. Bali itong 7 to, pasisingawin ko dito 5 yung igugupit ko. Itong ibon na to, kapatid ng champion ko ng Matnog, si 50. Full 4 brothers niya. Ganito lang pagbunot dito, pero ito pagputol dito. Itong ibon na to, magaling na siya umikot, dumadayo na, kaya kailangan natin bawasan. Kasi nag-umpisa ng madisgrasya yung mga young bird ko, sumasalpok na sila. So bali 5 yung pinasingaw ko. Bawasan pa natin yung kwan. Kaya ito yung pakpak nya, mapapansin nyo medyo mahaba yung ginumpit ko, para itong ibon na to late na sa edad. Yung mga kasabayan niya ng mga ibon ko dito medyo matanda na, pero ito medyo late kasi binread ko ng hindi gaanong matanda. Ang kuya nito si 50, North and South winner ko siya. So bali ang gagawin ko dito October, bubunutan ko na. Depende kung December ang training, October ko siya bubunutan. Pero pag medyo atras, mga November, September, magbubunot na ako. Kung din to, pati buntot pasisingawin ko, kasi buntot pakpak magbubunot ako. Iba kasi yung nabunutan para sa akin. Although hindi, yung iba kasi hindi bumabalik sa normal na sukat ng pakpak tapos buntot pag nabunutan, pero iba pa rin yung naka-feedering pag araw ng karera, kasi malaking bagay pag may singaw. Yung ibon na to, tapos na siyang mag 1 record. Pero bago to bubunutan, pupurgayin ko na muna at least 3 weeks ang pagitan bago bunutan. Ito rin Red Devil, tapos Black Devil ang magulang. Halos pareho sila ng edad. Ito medyo late ko silang binread, yung off color kong ito, kasi gusto ko yung pakpak nila buo tapos buntot, yung hindi nagninisnis. Kasi pag maaga ko nagbreed tapos nagbunot, masyadong masilan ang off color. Ito yung mga alam din to ng mga gumagamit ng off color, karamihan talaga sa off color masilan. Ang magandang off color lang na hindi masilan yung itim. Ito 5 din ang kakatingin ko. Itong 5 to,
napaka-importante to sa ibon. Hindi lang tatlo yung importante, bawat pakpak importante yun. Kasi pag ang pakpak hindi buo, pag kahirapan, malaking bagay yung pakpak na tulong sa atin. Ito yung kanya, pakpak, tapos buntot din ang pubunutan natin. Taglilima lang. Pwede naman to lahat. Pwede bubunutin ko na rin to lahat. Pag hindi pa talaga nabunot yung natitirang dalawa, bubunutin ko na rin. Kasi wala namang problema kasi matanda na yung pakpak nila. Pinaka-importante yung pinapasingaw. Sa akin, depende naman to sa inyo. Ito yung mga nag-PM din sa akin na mga newbie din. Paano po ako mag-feedering. Sana makatulong. Ito rin, anak ni Bulldozer. So, pero yung mga ibang ibon ko, halos hindi ko na ma-feederingan kasi dadalawa na yung lulugo nila. Yung mas matanda dito, dadalawa na lang. Kaya aantayin ko na lang na mahulog. Hindi ko na na-feederingan dahil itong paggawa ng kulungan ko medyo late na. Naturuan ko sila, late na rin. Kaya malilipad na lang sila diretso kasi kulang pa yung muscle nila. So, shoutout kay Boss Joel. Ito, binread ni Boss Joel to. Itlog to na pinasitter namin. At may Bulldozer to. Tapos kay Pare Wilmer. Shoutout kay Sir Garrick, Pulis ng San Carlos, Olongapo. Kay Sir Kip Kip, Pulis ng Pampanga. Tapos kay Sir Sir Jomar Nicolas, 2 times lap champion, pulling winner ng Nueva Ecija. Gamit niya yung lahi ng ibon natin. Congrats sa inyo. At yung mga tropang Makati, tapos sa Pasay, shoutout sa inyo mga sir. Tapos kay Sir Christian Amay sa Father and Son ng Sampabian, tapos Father and Son ng Tarlac. So mga bata lang yung pipidring ko kasi sila yung mapuputukan pag araw ng training tapos karera. Ito anak ni Lance, tapos si Angel. Tumato yung mga alpha rings ko, wala nang entry to, kaya yung mga nagtatanong kung bakit yung mga alpha nandito na, niingat-ingatan kasi wala nang entry, wala nang problema din sa entryhan, yung mga panres na lang babayadan. So yung kagandahan pag wala ka ng rings na lang na nabili mo. Pero ang disadvantage naman nito pag nag-fly away. Bari, ang kalaman ng kulungan ko dito 50 plus, pero mag-aakyat na ako ng mga bago. Panglaban naman sa DHPC tapos PPL pang South. Kaya uusog na dito yung mga matanda na po, paapapasok na dito sa Widuhudan. Ito yung mga kapatid din nila, mga panglaban ng TPC tapos PCPA. Tapos DHPC yung mga kapatid ng mga alpha ko. Bali first class itong mga alpha. Second clutch yung mga TPC tapos PCPA. So tapos na rin sila magawa ng record. Lagi nyong tandaan, huwag nyong pupurgahin pag magpapatubo ng pakpak. Pwedeng madisgrasya, lalong lalo na yung mga newbie natin. Bago nyo naman bunutin yung pakpak nila, pag napasingaw, alis mag-flashing kayo 1 month bago nyo bunutin. Kasi pag nagbunot na talaga kayo, marami kayong dapat iwasan nyo pakainin sila ng hindi bawal, yung liliko, painumin ng antibiotic pag nagbunot na kayo. Kasi once na binunutan yung ibon, yung buntot tapos pakpak, pag madideform yun, pag hindi maganda yung pinapakain nyo, pag napakain nyo ng antibiotic. Kaya para sa akin, mag-flashing muna kayo bago kayo magbunot, at least isang buwan. Ito puro bata. Ito naman kapatid ni Angel sa tatay. Nakakross kay Mystica.
Grabe ang kon nito, balikat, tapos buong buo yung katawan. Ito mga to, nagkasakit lang to ng bata, one eye cord lang. One eye cord, tapos yung nagnana ng mata. Pero sa respiratory, hindi sila nagkasakit. Kasi pag bata pa lang sa akin, pag nagkasakit na sa respiratory, yung sa bituka, wala na. Mas mabuti na lang inakal ko na lang. Ilan na din yung nakal ko, 6. Hindi naman lahat perfectong pag-breed. Kahit gaano kagaling mag-breed, mayroon magkakasakit. Yung mga nag-going light sa akin, hindi na, wala na yun. Hindi rin maiwasan, lalo duman yung tag-ulan. May 4 akong nilublob, bali. Tapos dalawang na-infection yung mata, yung talagang lumubog na. Kaya yun, wala nang pag-asa para sa akin. Mas maganda yung magkal na lang kayo ng maaga. Kapag na-reject nyo na, huwag nyo nang anayan. Tapos huwag nyo nang ibebenta. Huwag kayong magbebenta ng hindi magandang ibon. Kasi hindi magandang magiging resulta ng karera ng bibili sa inyo. Kaya lang ginagawa ko mga boss, dapat patas kayo magbenta. Sa akin, yung mga bumibili din sa akin, maganda din ang resulta. Tapos sa akin naman, kapag may namatay naman sa bininta ko, kaya nabili sa akin, within 2 weeks kaya kong palitan yung ibon. Ganun talaga yung pag-iibon, hindi natin maiwasan pag namatay yung ibon. Hindi naman pwedeng pag nabili na yung ibon tapos namatay agad, wala kang pakialam na nagbenta. Naranasan ko rin kasi ganun na may nabili akong ibon, wala na. Ito, kano naman, anak ni Lads to, mga cross sa import. Testing yung nanay niya dito sa Pilipinas, sa may magawa. Sunog siya na blue bar. Yung mga nagtatanong din sa akin kung ba't ganito, mayroon akong ganito. Yung halos lahat ng ibon ko may strap. Yung strap nila iba't ibang kulay para hindi ako malito. Kumbaga yung magkakabatch, alam ko kung alin yung pa-expire ng vaccine nila. Kasi once na pareho-pareho sila ng cable, hindi ko alam kung anong year sila. Kasi sa akin dito, kapag kabisado ko yung ibon, hindi na ako naglilista. Pag kabisado kong magulang, hindi na ako naglilista. Ang naglilista lang ako yung mga bagong susubukan na ibon. Lalo yung mga palaro. Yun lang yung mga nililista ko. Pero sa akin kasi kahit ganito karami ibon, kabisado ko kung ano ng magulang. So, napaka-pandin. Marami tayong pagdadaan sa ibon. Ayun naman yung result natin araw ng linggo ngayon. Yung isang club natin, nag-lap winner tayo sa NGPC Club ang Laguna. Hard race masyado kanina. May isa tayong entry doon, nag-lap winner. Tapos yung DHPC Tagkawayan Quezon kami, 0 clocking. Grabe, 300 plus na ibon. May 1,000 yun, 1-2 plus nung first lap. Tapos ngayon, third lap namin, 300 plus, ubusan na. Walang nag-clock sa amin. Grabe kasi yung panahon. Ulan, tapos sobrang init nung bandang tanghali. Tapos sa Alpha naman, pulling winner tayo, YBOB. Ilan din yung club na nilaroon natin kanina. Sa PCP, okay naman, clock naman lahat ibon natin. Ito naman, kapatid ni Bulldozer, buo. Nanay at tatay, magkapatid sila. Babae. Lahat naman ng nasalang ko dito, kahit alin dito na ibon, anak ng producer o kapatid ng champion o anak ng champion. Kasi hindi na ako sumusubok ng ibang ibon. Gusto ko yung sarili ko na lang na ibon. Kasi mas maganda yung alam mo na yung ibon. Pag may pinasok kang ibon, alam mo na nanalo. Yung mga iba lang dito, palipad din sa akin ng mga tropa. Pero dito sa taas, walang palipad, solong ibon ko. Ito maaga. Paano lang, 4 na lang yung lulugunin niya. Ito nga to, magagaling na umikot. Ito mga sunog. Ito yung mga pakpak nila. Kung mapapansin nyo yung mga ibon ko pumupulbos pakpak, buntot. Kasi yung sinusubo kong gamot sa kanila, yung Astro Capsule, yung sarili kong gawa. Ito.
pumupulbos kahit palugon na. Ito, anak ng auction to. Yung panalo lang ko na na-snipe ko. Ang ganda yung katawan. Pero ito, testing yung tatay niya. Pero yung magulang niya, producer ko na. Pag may bago sa akin na ibon, hindi ako nag-breed ng parehong testing. Gusto ko yung isa, kabisado ko na. Yung nanalo na yung anak niya. Napakahirap mag-breed ng hindi mo alam. Kahit nanalo na sa ibang lot, kung hindi mo kabisado yung i-cross mo, mahirapan kayo. Kaya kung bibili kayo ng ibon, dapat yung pamilya na rin. Tapos dun sa nananalo talaga. Hanggang doon na lang mga boss. Yung nagpapatanong, yung daily routine ng Onuhi, susunod na lang natin. Ito yung feeding muna. Mayroon na to sa dati kong mga vlog, pero yung mga bago na subscriber ko, ito ulitin ko na naman. Ito matagal to ha. Bali kon pa sila magro-ronda, 2 buwan pa bago bunutan para magpamasal pa. Depende sa ibibigay ng schedule kung kailan ang training ng alpha. Nung ko naman ikuha yung itataining yung ibon. At doon lang mga boss. Congrats sa mga nakapauwi ngayon. Good luck sa darating na karera.